Magandang gabi sa ating lahat at tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral. Welcome sa ating Bible study sa gabing ito. Ito ay sa Facebook natin lang bubuksan sapagkat medyo nagbago sa Facebook, hindi ko mai-transfer ito sa YouTube. Ngayon po, ang ating pag-aralan ay ang pangyayari sa panahon ng pangangaral ni Jesus. Ano ang kanyang itinuturo sa atin? So siya, kunwari, tayo ay nakikinig sa kanyang pagtuturo. Dito ay pinamagatan kong ang patunay ni Jesus na siya ang sinugo ng Ama. Kaya sa kanyang pangangaral ay ating tingnan ang sabi doon sa Matthew chapter 11. Ito ay ating kunin ang ating pag-aaral sa chapter 11 ng Matthew. Sabi sa verse 1, matapos nagubilila ng 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. So nangaral talaga siya sa mga bayang. So titingnan natin paano ang pangangaral niya. Nabalitaan ito ni Juan. Okay. Habang nangangaral si Jesus sa mga tao, inutusan naman ni Juan Bautista ang kanyang mga alagad. Sapagkat si Juan Bautista nito ay nakakulong siya. At ipinatanong kung siya ba ang ipinangakong paparito na Misaya, sabi nga niya. So, sinabi niya rito sa verse 2 and 3, na sabi niya, nabalitaan ni Juan Bautista na noong nasa bilangguan ang ginagawa ni Kristo. Kaya nagsugo si Juan sa kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, kayo po ba ang ipinangakong paparito o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Sabi niya. So, dito ay yun, sabi nga niya ay ang sagot na yun ng Panginoon ay sabi niya, bumalik kayo kay Juan at yun ang nakita. Sabi niya, makikita ang mga bulag, nakalakad ang mga pilay at gumaling ang mga kitungin, nakarinig ang mga bingi at muling nabuhay ang mga patay. At ipinangaral sa mga dukha ang mabuting balita, mapalad ang taong hindi nag-alinlangan sa akin. So makita natin na ito ang kanyang patunay na siya isinugo ng Diyos. Sabi nga niya, naparito ako upang maghayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat walang makakagawa ng mga himalang pagkabuhay ng mga patay, pagpadilat ng mga bulag na ipinanganak na bulag. Makapagsalita ang pipi at bingi at marami pang iba. Maliban na ang Diyos ang gumawa noon. Kaya kung ating sundan ang sinasabi niya Panginoon kay Juan, na sabi niya ay kung siya na nga ang tunay na sinugo, kaya nakita natin yung kanya mga ginagawa. Kaya nga patunay, hindi naman niya sinabi kaagad yung sinagot na ako nga, pero patunay ang kanya mga sinasabi na patunayan na ang kanya mga ginagawa. Kaya nga sabi niya doon sa verse 12, 13, mula nang nangaral si Juan Bautista,
Hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdurusa ng karahasan at inaagaw ng karahasan. Sapagkat ang mga sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay maghayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Sa Lumang Tipan naman talaga, ang itinuturo doon ay ang paghahari ng Diyos. At hanggang ngayon, hanggang sabi niya hanggang kay Juan, so pagdating ni Kristo, siya mismo ang naghayag. At yun ang paghahari ng Diyos. Kaya totoo ba ngayon, kung sa ating titinan sabi na marami talaga nakaraan ng karahasan sa pangangaral. Alam naman natin na kahit na nga yung sa Lumang Tipan, kung hinango ang mga Israelita bago nakaalis sila sa Ehipto ay talaga namang katakot-takot bago nakarating sila sa lupang pangako. So kahit ngayon man sa atin ay marami talagang karahasan sa mga taong nagmamarunong din kasi ngunit lumilitaw na hangal. Sapagkat ayon sa mga aral ng Biblia, dapat talaga ang kanyang mga aral ang talagang maraming kumakalaban talaga. Kaya kahit na sa mga Hudyo noon, hindi nila matanggap. Pero mapapansin natin kahit sa ating panahon ngayon, marami din sapagkat marami talagang kumakalaban. Alam mo, kung ating nababasa sa mga awit, palagi ang kaaway ay nandyan. But actually, ang physical na kaaway, spiritual na kaaway talaga. At nandoon palagi ang humahadlang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ay kahit nga si Juan Bautista, kaya nga siya nakulong dahil nga doon sa pangangaral niya ng mga salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, sa ano ko ba ihahambing ang mga tao ngayon? See? Kahit sa ating panahon ngayon, saan daw ba natin maihahambing? Ang sabi niya sa verse 16, sa ano ko ba maihambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw ng kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumasayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi rin kayo tumangis. So ang sabi ng Panginoon, ang totoo, kung ating titingnan sa practical na paan, tumatawag na kami sa inyo Hindi pa lang kami pinapansin. Kaya nga, dumating ang kagandahang loob ng Diyos sa tao, tinatawag na tayo. Pero kung may kadalasan yan, hindi pinapansin ng maraming tao. So, kung ating ihambing ngayon sa ating pangyayari, pinadalhan ko na kayo ng salot. Yan ang sa atin, ha? Hindi pa rin sila natakot sa akin. Sinalanta ko na ang kanilang mga pananim sa pamamagitan ng mga Okay. Noong una, may lindol sa Mindanao. At hanggang ngayon, madalas nagkakalindol somewhere in the Mindanao area. Pagkatapos doon, nagkaroon sumabog ang bulkan ng Taal, which is malaking pinsala. Talaga siya. Hindi lang kuminsan pag sumabog yung mayon, kaunti lang. But yung Taal, malaki talaga ng pinsala. Nagkaroon tayo ng mga bagyong dumaan. Maraming ilang bagyo nang dumaan itong taon. Yung mga dinaanan ba ng bagyo na yun? Nagkaroon ba ng takot sa Diyos? O maaari man lang magtanong kayo sa Diyos, Panginoon, ano itong ipinakikita niyo sa amin? Bakit ganito ang hirap na aming naranasan? Kami ba ay may pagkukulang sa iyo?
Kasi alam nyo, kung tayo manalangin sa Kanya, siguro kung lahat halos nanalangin at diretso talaga sa Kanya, hindi tayo dadaan sa kung saan sa mga estatwa, ay tutugunin tayo. Sabihin natin, Panginoon, huwag mo namang, kailangan namin ang tubig talaga, pag walang ulan, hindi tayo makapagtanim, at kahit na yung mga dam natin ay mawalang kulang sa tubig. Subalit, kaya nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, huwag namang palakasin na makapinsala sana sa amin. Pero paano ang nangyari? Kasi kung minsan madalas, doon pa tayo pumupunta sa ibang lalapit kung saan-saan. Samantalang pwede tayong dumiretso sa Panginoon na manalangin sa Kanya na kung maaari ay huwag magpinsala ang mga dumadaan itong kalamidad sa aming bansa. Sa pamamagitan yun, mga pangyayari na yun, subalit wala pa rin ang nanumbalik sa kaakan niya. Diba? Siguro iilan lang. Pero ang karamihan ay doon pa rin nanunumbalik sa hindi tunay na ating napag-aralan sa mga nakaraan na imbis lumapit sa Diyos ay gumawa pa sila ng mga Sa Roma chapter 1, tingnan natin yung sinasabi rito. Ang sabi niya nga rito ay para maging nang tanikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan. Tinanikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. So karamihan yan ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya pinaratangan pa nila si Juan na inaalihan ng demonyo at si Jesus ay sinasabi nilang naglalasing at kaibigan ng mga makasalanan. Yan ang ginagawa ng karamihan at ganyan niya ang ginawa nila sa panahon na yun kay Jesus. Na imbisa na ngayon niya, nakita na nila ang mga pagpapagaling, nakita na nila ang kababalagang ginawa ng Diyos. Subalit, yan pa rin ang nangyayari na hindi siya pinapaniwalaan. Hanggang ngayon, ganun din ang nangyayari sa atin, sapagkat imbis tayo dumiretso sa Diyos para humingi ng tulong, ay nandoon tayo pumupunta sa mga, yun nga sinabi rito kanina ating binasa sa Diyos-Diyusan, kaya hindi nga tayo hindi natutugunin dahil lalo pa sa magalit, sapagkat ang lahat ng sumasamba roon ay kinasusuklaman niya. Kaya yun ang kakulangan. Kaya nga, sabi nga niya doon sa verse 18, so sabi niya sa verse 18 to 19, 18 to 19, ang sabi, sapagkat naparito si Juan at nag-ayuno at di umiinom ng alak at sinabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao at kumakain at uminom at sinabi naman nila, masdan ninyo mga taong ito matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kaya, kung bakit pinatanatangan nila si Jesus ng ganun, kasi nga, nung pumunta si Jesus, ay sa bahay ni Mateo. So, doon sa chapter 9, din kasi yan sinabi ni Mateo, nung pumunta siya roon at kasama siyang kumain, kaya ganun na ang pagkasabi ng mga taong walang pananalig at pagkakilala kay Kristo.
Sabi niya roon sa chapter 9 verse 9. Okay, hanggang 13 lang. Sabi niya, umalis si Jesus sa lugar na iyon sa kanyang paglalakad at nakita niya ang isang taong nagngangalang Mateo. Nakaupo rito sa panginila ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y nagkasalong kumain. At sila'y, nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang iyong guro? At narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, ang mga may sakit ay nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at gawin ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. So yun ang sabi ng Panginoon doon sa sagot niya sa mga pumaparatang sa kanya ng nakikisalo sa makasalanan at umiinom. Sabi niya, hindi naman sila umiinom. Kaya naparito si Jesus upang ipahayag ang paghahari ng Diyos sa mga tao. Pagsisihan ang kasalanan at manumbalik tayo sa tunay na Diyos. Kaya sinumbatan niya ang mga bayang ginawan niya ng mga kababalaghan at himala dahil sa hindi nila pagsiil at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Binigyan na nga sila ng mga himala, pero hindi pa rin sila tumalikod. Kaya parang kapares din sa ating panahon ngayon. Nagpadala na ang Diyos ng mga pangyayari, mga sakuna, pero ang mga tao wala pa rin pagpanumbalik sa Kanya. Nandoon pa rin sila. Kaya kung binasa kanina ang Roma chapter 1 verse 18, sapagkat yun ang sinasabi niya na tinalikdan ninyo ako, sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. So maraming tao na sa ganitong pangyayari may mga sakuna, saan ang punta? Sa mga Diyos-Diyosan sila humingi. Anong ibibigay ng Diyos-Diyosan? Kaya nga, hindi din matutugon ng Diyos ang ating madalangin sapagkat hindi naman tayo nagkakatayo. Yung karamihan, hindi naman talaga pumupunta sa Diyos at humingi ng tulong kung hindi roon sa mga Diyos-Diyosan. Kaya yun ang kakulangan natin, kaya ng mga tao. Kaya dapat itong inuturo niya sa atin at tinuaral niya para tayo ay magising na kapag may ganitong mga pangyayari, dapat ay lumapit tayo sa Diyos. Kaya nga sabi niya sa verse 20 to 24, pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang, ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Yan. Parang kapares din sa atin ngayon. Kaya nga, kung tayo nakikinig ngayon, at ito'y binabasa ko lang din naman, ay parang tayo nakikinig sa isinasabi ng Panginoon. Kaya dapat unawain natin mabuti ito. Ulitin ko lang. Pagkatapos na sinumbatan sila ni Jesus sa ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, ito ang kanyang hinalimbawa. Sabi niya, kawawa ka Corazin, kawawa ka Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon
upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Kay Jonas noon, sa panahon ni Jonas, nung pinunta siya sa Nineveh, tinan mo nung ipinahayag ni Jonas ang mga pahayag ng Diyos sa kanila, ang salita ng Diyos sa kanila, nagsisi sila, pati ang hari, kaya hindi tinuloy ang paggunaw sa Nineveh. Kaya kapares nga rin dito, sinasabi, ito'y palala sa atin ng Diyos. Di ba? So hindi man lang sabi niya, malaon na sanang nagdamit ng sako noon. Sabi niya, kung sa Tero at sa Sidon, anya ko ginawa ang mga kababalaghan. Ngunit, sa verse 22, ngunit sinabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sinapit na mga Tiro at taga-Sidon. So tayo mga hindi pa bumabalik sa Diyos, kung hindi manananasan natin ngayon ang matinding pangyayari sa buhay ninyo, darating sa araw ng paghuhukom, yan ang sabi niya, ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo. See? At sabi nga niya, binigay niya sa isang lugar At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang langit, sabi niya, ibabagsak ka sa Hades. Paalala rin ito sa mga nagmamataas, na ayaw lumapit sa Diyos. Sabi niya, mataas ka, ibabagsak ka sa Hades. Ibig sabihin ng Hades sa impyerno. Sapagkat yung sa Sodoma ginawa ang mga kababalagang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa rito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang parusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Isipin mo napakabigat. Kaya nga sa mga nakaraang mga panahon, at hindi lang nga yung mga nakaraang mga kalamidad, higit sa lahat ang nangyari ngayon ay ang pandemya. Alam natin na ito'y salot ito na talagang salot na pinadala ng Diyos sapagkat walang makakagawa nito kung hindi Diyos lang. At ang sabi niya, palaging siya ang nasa likod ng kasaysayan ng digdig. Kasaysayan itong nangyari sa pandemya. Kaya sa maraming pangyayari na nilanasan natin na apektuhan ng lahat ng maraming tao, dapat ay lumapit na tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad. Kung ano ang ating pagkukulang at bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Kaya nga kung itong pangyayari sa atin ngayon ng salot, kung kayo ay nagkasakit at kayo ay gumaling, pasalamat kayo at lumapit kayo sa Diyos. Binibigyan pa kayo ng pagkakataon ng Diyos. Yung mga taong hindi gumaling ay talagang pakita ng Diyos yon at sila ang makita na nakaranas sa mga bagay na yon. Kaya ang sa ating napag-aralan, noong nakaraang itong mga pangyayari nito, nakita natin na sinabi ng Diyos ay ito'y papakita ng kanyang galit. Dahil sa hindi natin pagkilala talaga sa Kanya. Kaya nga, dapat ang panawagan ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya. Sa ating paglapit sa Diyos ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya na may gawa. Yung pananampalataya, ibig sabihin, ang pananampalataya ay pagtanggap ng Kanyang mga salita at aral. Pag tinanggap natin ang Kanyang mga salita,
ibig sabihin, sundin natin at gawin natin. Yan ang ibig sabihin. Hindi yan ibig sabihin ng pananampalataya na wala kang gagawin. Pag may pananampalataya ka, dapat mayroon kang gagawin. Papakita mo ang yung gawa ayon sa pananampalataya. Kaya, dapat sa mga panahong ito na atin yung nararanasan, ay dapat makita natin ang mga kababalagang ginawa ng Diyos noong mga nandito sa lupa at kung paano ang kanyang mga salita ay nangyayari. Kaya ang patunay na si Jesus ang talagang sinugo ng Ama nung nagtanong si Juan Bautista, ang patunay doon ay sa pamamagitan ng mga himala na ginawa niya. Kung sa ating panahon ngayon yung mga pangyayari nito, lalong-lalo na itong mga pandemya, patunay ito na ang Diyos ang tumatawag sa maraming tao para makalapit sa Kanya at makapanumbalik sa Kanya. Dahil sa maraming tao talagang hindi kumikilala sa Kanya. So lahat ng pangyayaring ganito ay pagpapahayag niya ng Kanyang kapangyarihan at pagpapakilala niya at pagtawag niya sa maraming tao para kilalanin siya at manumbalik sa Kanya. Amen. Purihin ang Diyos at tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat sa iyo. Tunay nga, O Diyos, na ipinakita mo ang iyong pagka-Diyos sa pamamagitan ng iyong mga gawa. At nakita, kahit ngayon, Panginoon, hindi namin nakita sapagkat ito'y patunay ng iyong panahon na ito'y sinulat mo at ito, Panginoon, ang aming binabatayan ng aming pagkilala at pagsunod sa iyo. At alam naman namin, Panginoon, ang mga bagay na ng mga pangyayaring nangyayari sa amin ay mga himala na ginagawa mo ay patuloy naman, Panginoon, na gumagawa ka. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyo. Pagpalain mo, Lord, ang lahat na nakikinig at ang makapakinig pa nito. Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso at isipan at pangunawa. Panginoon, pagpalain mo sila at maunawaan nila na dapat sila, Panginoon, ay makalapit sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig at makapakinig pa. Ingatan mo sila at protektahan sa mga salot na lumalaganap sa buong daigdig sa panahong ito. Pagpalain mo rin ang aming Pangulo at ingatan, protektahan mo rin sila sa mga salot ang buong sambahayan niya, Panginoon. Ama, salamat at sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming pag-aaral sa gabing ito at ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang gabi po at pagpalain ang lahat na nakikinig. Maraming salamat po.